Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga sa Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At sa magkasunod na araw, mga himala na sa pamamagitan ng pananalig ay naipagkaloob ng Panginoon sa mga tao ang kanilang kahilingan. Bagamat mahaba-haba ang kwento ng ating pong ebanghelyo sa umagang ito, pero ito po ay nagpapaalala din sa atin ng mga pagkilos na dapat nating ginagawa. Sa kahilingan nitong tagapamahala ng sinagoga, itong si Jairo at yung 12 taon ng dinudugo, pareho sila na lumapit kay Jesus. Maraming lumalapit, no? Kasi sabi nga, pagbaba pa lang ni Jesus, doon sa bangka ay pinagkakalipun-unan na siya o dinudumog na siya ng mga tao. Maraming humahawak, maraming gusto siyang malapitan, pero sadyang mayroong kakaiba sa dalawang ito na kailangan din natin mapagnilayan. Nagtataglay sila ng pananalig. At yung pananalig sa Diyos, ito po rin yung nagtutulak sa atin para lumapit sa Panginoon ng may kapakumbabaan. Hindi tayo po pwedeng mag-demand sa Diyos na basta-basta na lang tayo lalapit ng ganun na lang. Kinakailangan din yung, kasi sabi dito, no, sila ay nakiusap, sila ay nagpatira pa. Pag sinabi nagpatira pa, talagang bumaba, yumuyuko, no, yung saka, yung bang, kung ano man ang status mo sa buhay, hindi natin pwede itong gamitin para tayo pakinggan ng Panginoon. Wala ito sa status. Wala ito sa kung ikaw ba yung pangulo, ikaw ba yung coordinator, ikaw ba yung pinakamayaman, ikaw ba yung may posisyon, o ikaw ba yung may pera. Hindi ito ang tinitingnan ng Diyos para pakinggan ka niya o ipagkaloob niya ang iyong kahilingan. Ang tinitingnan niya ay yung kung ang isang tao dahil sa kanyang pananalig ay matututong magpakumbaba, lumapit sa Kanya at ibaba ang ating mga sarili. Minsan kasi yung kapag yung pride ang pinairal natin o ang umiral sa atin, nahihirapan tayo na makiusap sa Diyos. Kasi yung dasal natin, para bang kala mo nagdadasal ka, no, pero nagdidiman ka sa Diyos. Di ba, no? Kapag nagdasal ka, paano nga ba tayo lumapit sa Diyos? Pag lumapit ba tayo, automatic, nagdidiman tayo na dapat pagalingin ako ng Diyos. Dapat pagalingin ng Diyos yung ipinagdarasal ko. Muli, no? Crucial at mahalaga po na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, nananalig tayo sa Kanya. Yung pananalig. Sabihin niyo nga po, pananalig. So, gaya ng sulat sa Hebreo, itong ating karanasan na sinasabing hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. So yung paghihirap natin ay kailangan din makita, mapagnilayan na mabuti kung ito ba ang paghihirap na ito ay dahil sa pananalig kay Kristo o dahil sa ating mga kasalanan. Ang pagmamataas, ang kayabangan, sa Ingles, yung pride, ay isang malaking kasalanan. Kaya matutunawa tayo na magpakumbaba, makiusap, kung kinakailangan magpatira pa sa harapan ng Diyos, gawin natin ng may pananalig. Amen.